Mga kaigsuunan, dautan ba ang pagpangandoy sa mga maayong butang ni ining kalibutana ug ang pagpaningkamot sa pagkabot ni ini sa ligdong nga paagi? Dautan ba? Dili. Husto kamo. Matud pa sa unang pagbasa, dili dautan. Basta lang dili kini mo hinungdan nga mawala ang kamalinawon sa atong hunahuna o kasing-kasing. Pero sa atong pagpaninguha nga arang-arang ang atong kinabuhi ining kalibutana, unya mapuno ta sa kabalisa, kahingawa. Nga tungod niini di na ta makapahuway og tarong. Mawa nato ang concept of rest and recreation. Kung tungod niini dili na ta kamao nga maghunahuna sa mga butang nga angay natong pamalandungan. Magsige na lang kita gunahuna sa bahandi o unsaon pagpadaghan niini. Now, kumaon ang sitwasyon na dili na siya maayo. Matod pa sa unang pagbasa. That's vain. But for as long as these things do not preoccupy us, that's fine. Gani, gi-encourage ta nga atong palambuon ang atong kinabuhi. Kay ang Dios nga atong gialagaran, labing dato sa tanan. He is the source of abundance. Muna maningkamo ta nga dili ta maulipon sa dire poverty. Mas nindot nga kitay mo pili sa kakabos despite the opportunity to enjoy abundance. That's a different story. Di kay mo pili ta sa kakabos kay kabos sa matadaan. Maningkamo ta kutob sa mahimo. But we must not allow this desire to rob us of our peace of mind and tranquility of heart. Nindot nga pahinumdom sa Ecclesiastes. Matud pa sa Salmo makaigsuunan, dili man dautan ang pagpaningkamot nga mulambo ang atong kinabuhi, basta di lang kita makalimot nga ang tanan lumalabay. Haron ang atong attitude towards earthly goods kanang gitawag ganig holy indifference. Kana gani natay sense of Christian detachment. Haron dili ta mahigot, dili ta mawili ni ining mga butanga. Kay atong isipon nga lumalabay man lang ni. Hulad lamang, shadow of the things to come. Muna giingaw nato sa Salmo Responsorio. Diya pita kunoy dato makaigsuunan nga nakadungog nga dihay usa ka pari nga mystic nga murag naay direct hotline to God. So iyang giduol kining maong pari o iyang giingnan, Padre, request ko ba na ba'y mensahe ang Ginoo particularly for me? Personal message from the Lord for me. Mingon ang pari, I will see. Come back in 3 days. So after 3 days, nibalik ang dato niya, Pads, kumusta? Siya naagyod. Naagyo mensahe ang Ginoo nimo. Pero duha lagi, good news and bad news. Asa may unahon ako? Siya, good news lang, Padre. Siya, ang good news, mingon ang Ginoo, nga inigkamatay nimo di gyud ka maimperno. Tagaan gyud kanyag chance nga mahilangit ka. Wow, that's great news, Padre. So di na ko magunahon, murag di na ko interesado sa bad news. What could be bad news? Kung the greatest news, di ana nako. Sa time sa ang bad news paminawa sa Dios. Kay importante ni. It could spell a difference. Sa unsa man, ang bad news mao ni, you will die tonight. Lumalabay ang tanan. Kana ganing ato jud ibutang sa tong kaunang kaugalingon makaning tanan gyud plano nato ning kalibutanan na a sense of tentativeness. Munang ganahan ko sa mga karaan. Kada hisgot basta future gani pakapinan gyud dayon og pohon. With all acknowledgement, with all humility giangkon nga we are not in control of tomorrow. Kana gyud. Mangadto nya ta ha kay mag-birthday ko pohon paabuton. Kung buhi pa kana, di kay magplano ta as if hastang ugma is within our control. So, mo na pahinamangno sa Salmo Responsorio. Ay kaduhang pagbasa nag-ingon, okay ra gyud nga atong palambuon atong kinabuhi nining kalibutana basta ato ang hinumduman nga di gyud nato isalikway, di nato mataligaman ang mga butang mulungtad. Unsa man ni mga butanga? Mga butang sa langit. Heavenly things. Things associated with God and His kingdom. Kani mo'y angay natong huna-hunaon kanunay.
while making sense of the good things the world has to offer. Niya ang atong santos nga ebanghelyo makaigsuunan tataw kaayo nga nagpahimangno nato. In our search for better life, for comfortable life, decent, comfortable life, kinahanglang dili mawa ang ato ang kamangyaw na hunaon sa uban. Dili mawa ang ato ang pagpahimuot sa Dios sa pagtuman sa iyang kabubuton. Kay kasagaran God usahay sa atong pagpaningkamot nga mahayahay ta ang atong una-unaon ang ato na lamang kaugalingon. So, unsay bottom line daay nga mensahe sa ato ang liturhiya sa pulong karon. Ang bahandi nining kalibutana dili dautan in itself. Mahimo siyang dautan depende unsaon pag gamit. So kana panultihon ba nga money is the root of all evils. I-modify ta na gamay. The wrong use of money is the root of evil in this world. Kay dahi dato bitaw nga kadabang bisag unsa nya kadato, grabe ka kanang socially conscious, grabe ka maghihatagon, philanthropic, mo tong gipangutana siya. Giunsa man nimo nga you are surrounded with opulence and abundance pero wa gyud ka mawagtang spasing. Ang maong dato mitubag, maayo ko pagkatambag sa akong ginikanan. Kaya akong ginikanan nagsilsil sa akong una-una. Tanan niining kalibutana duharay padulngan, either they are tools to glorify God or idols that would compete against God. So pili unsaon nimo paggamit, himuon ba nimong idol or himuon ba nimong tool. Please find time to pray over the first letter of Timothy, chapter 6, verses 17 to 19. It's a powerful passage. 1 Timothy 6:17 to 19. Makiigsunan sa tumagpadayon ning santos kamisa atong hangyoon ang Dios nga sa ato ang pagpaningkamot nga maarang-arang atong kinabuhi nining kalibutana, that we will make this world far better than we found it. Dili gyud unta mawa ang mga butang mulungtad. Ilabi na ang mga butang mahitungod sa pagtuo, paglaom ug paghigugma.